Magandang gabi sa inyong lahat. I'm Peter Kairos. Welcome to the 700 Club Asia, bringing God's miracles into your homes. Tonight, we have a major miracle for you. Naaalala nyo ba yung mga dating bold stars na si Maria Isabel Lopez, Jacqueline Jose, Tanya Gomez, yung pito-pitong bold films na gawa sa 7 araw, yung mga sexy dancers ng Arizona, Jailhouse Disco, Country Tavern sa Baguio? Well, one man was behind it all. Si Steve Regala, alias Tata Esteban. Maagang winasak ng puot at luha ang tahanang pinagmulan ni Tata Esteban. Ito'y dahil sa kataksilan ng kanyang ama. Babaero ang tatay ko. There were so many incidents na, nag-aaway lagi ang mama ko, daddy ko, binubugbog ng papa ko ang mami ko. Nakikita ko yun, very visible sa akin yun. At the age of 5, 6, nakikita ko yun. And all the while, kala ko it was the right approach, mga dating na gano'n, ng pagkababaero, macho. In short, naghiwalay sila. And gumawa ng sariling journey ang nanay ko, na dalawa lang kami magkapatid, na pinalaki kami pareho, na siya na mag-isa. At dahil na rin sa pagsusumikap ng ina, unti-unting umangat ang kanilang pamumuhay. Iba't ibang negosyo ang pinasukan, kabilang na dito ang nightclub. Bunga nun, maagang namulat si Tata Esteban sa kamunduhan. Isa ako sa mga managers, owner doon ng club na yon. Siyempre, dahil pag manager ka ng isang disco na ganyan, ang expose mo sa sex is very natural. Nandun na yun. And 13 years old pa lang ako, na-expose na ako sa sex, no? And for that matter, it goes along with drugs. Nauso na sa akin yung damo-damo noon, acid, yun ang uso noon eh. Kasabay ng ingay at kislap ng ilaw ay ang bilis ng paglago ng negosyong iyon. Doon pumasok kay Tata Esteban ang ideyang magtayo ng sariling club. Nagtayo kami ng club, restaurant, saka yung disco nga. May hotel. Ito ang kauna-unahan nightclub sa Baguio na nagpakita ng all the way. Pero mga panahon na yun, during that time, ang uso pa lang two-piece, no? Or see-through. Pero ako, for that matter, dahil ang inclination ka nga against the world of sex, kaya kong manipulate ang babae at, kaya kong paggubarin. Ang naging style ng buhay ko and style ng business ko was, selling of the flesh. Na nagbebenta ako talaga ng laman. Gahanap ako ng mga 13 years old noon, ng mga virgin. Nagpapahanap ako, bibenta ko ito sa mga mayayaman na Chinese businessman. Bibenta ko ng 30,000 to. Bigyan ko ng 5,000 babae, may 25,000. I was making money that much. Mami, asawa ko ng mga panahon na yun. And dahil siyempre malakas ang kita, kaya kong magsustento ng mga babae. Lahat ng dancers ko halos dumaan sa akin. Sabi nga sa'yo, I was living like King Solomon dahil, kailangan to dumaan sa akin. Dahil pag hindi dumaan sa akin to, hindi ba pwedeng magtrabaho sa akin. And I was running that kind of life. Naging popular yung club, no? Aside from maraming hubaran at maraming babae, naging popular sa mga artista ito, no? Dahil una-una, karamihan sa kanila libre. Dahil binarkada ko, dahil PR, no? Kailangan ko yun. And pag-ulit-ulit, naging barkada ko sa Celso at Castillo, no? And ayun, nagkasundo kami. Dahil nagkaroon ako isang club against Angeles, yung Jailhouse Rock Disco, no? Nag-produce kami ng Snake Sisters. Yun ang unang exposure ko sa, no? And okay naman, kanya lang pagdating sa pera, hindi ko alam kung ano nangyari, but it made good in ECP, yung first ECP movie. Natutuwa ako sa mga pag nakikita ko nag-direct si Lino, si Mario. Natutuwa ako parang may itch akong parang masarap yata mag-direct, no? Which I did finally nung 1985. Nakumbinsi ko ang nanay ko na mag-produce ng Alapaap. It was my first movie, no? It starred Tanya Gomez. Yung Alapaap made good in the Metro Manila Film Festival. It won 13 major awards, no? Wow, sabi ko, first film ko. 13 awards. The mere fact na dinala pa sa Japan to, na para maging representative ng Pilipinas sa Tokyo Film Festival. Naging yumabang ako. Kaya yung film na Alapaap, parang ang feeling ko nasa Alapaap ako.
Tatay Esteban, nag-bloom, no? Sumikat ang Tatay Esteban ng 85. Naging star builder ako. Ang dami mga artista ng mga during that time, no? Yung mga bold stars na napasikat ko. No? I started out making names for them. Ang dami kong nabigyan na pelikula. Naging mga producers, hinahanap ko. Hindi ko inintindihan dahil I can produce my own film. So in short, yumabang ako. During my height sa showbiz, pumasok din ng drugs sa buhay ko. And I shall say na nilamon ako ng sistema ng showbiz at the same time nilamon ako ng drugs, no? Pumasok ang shabu and yung una hindi ko maintindihan ng tama pero eventually nasarapan ako sa tama dahil ang feeling ko pag may shabu ka, you know, you can do all things, no? Parang ang feeling ko nun para akong Diyos, nagagawa akong gusto ko. Pero andyan lahat ng babae, andyan lahat ng mga... Siyempre, pag may drugs ka, mga panahon na yun, lahat ng babae lalapit sa'yo. I mean, gumawa ako ng mga pelikula mga panahon na yun. Gumawa ako ng mga penny movies. Yung talagang bastusan na yun. Ginawa ko yung Materiales Fuertes, Diwata, Double Cross. In order for them to do such things, you know, kailangan high sila. And inaalaw ko. Finally, pinag-uubad ko ng mga artista, lahat ng mga kalokohan ginagawa ko, and I was heavily involved with drugs. Maging ang kanyang asawang si Imelda ay tinuruan na rin niyang magshabu. May nakapagsabi sa akin at napatunayan ko din na huli ko siyang nagda-drugs. Halos mamatay ako noon. Halos hindi ako makapaniwala. Sabi ko, Diyos ko, ano na ba itong nangyayari sa anak ko?